Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay ChatGPT says XRP may reach $1 if these 7 factors are favorable. Kaya yan. Ang sabi raw po ni ChatGPT, isa po siyang artificial intelligence na chatbot, ay magagawa daw pong akyatin ni XRP ang presyong $1. Ngunit, kailangan daw po na yung 7 mga bagay na ito ay pabor sa kanya. Kaya yan, ang atin pong aalamin sa balita na ito kung ano yung 7 mga bagay na ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer. Kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, ang sabi po rito ay OpenAI chatbot ChatGPT has provided insights into the potential for XRP to attain $1 soon, outlining 7 crucial factors that must align for these ambitious targets to become a reality. Kaya ayan po ulit. Ang prediction ni chatbot ay meron daw pong potential or kakayahan si XRP na akyatin ang $1 sa nalalapit na panahon. Ngunit, may kondisyon para makamit niya ang price target na ito. At ito po ay kailangan daw po niyang makamit yung 7 mga mahalagang bagay na ito. Ayan, para yung ambitious target na ito ay maging isang katotohanan. Ayan, popular crypto pundit Mr. Huber recently asked ChatGPT whether the 4th most valuable altcoin XRP could clock $1. He posted the response from the AI tool on X. Ayan po. Ang nagsagawa po sa pagtatanong na ito kay ChatGPT ay isang crypto pundit na si Mr. Huber. Ayan, tinanong niya itong si ChatGPT. Ayan, kung kailan nga ba niya ito magagawang akyatin ni XRP ang price target na $1. Kaya pinost po niya yung result sa kanyang X account. Significantly, ChatGPT argued that the possibility of XRP reaching $1 in value remains speculative and contingent on numerous factors. Kaya yan ang inilabas na inilabas na sagot ni ChatGPT na si XRP ay napaka-speculative po niya at marami pong mga bagay ang pwedeng makaapekto sa kanyang presyo. Kaya yan, Mr. Huber, ito po yung kanyang actual na post dito. ChatGPT agrees if these 7 factors are favorable for XRP, it may reach $1 in the future. Kaya yan, ito po yung 7. Unang-una ay yung market adoption. Number 2 ay regulatory environment. Number 3 ay crypto market trends. Number 4 ay technological developments. Number 5 ay is investor sentiment. Number 6 ay competition. At number 7 ay economic factors. Yan, ipapaliwanag po yan dito. Market adoption. Ito po yung kauna-unahan na factor. ChatGPT claimed the primary use case of XRP lies in facilitating cross-border transactions, particularly within financial institutions. Therefore, any significant uptake in adoption among institutions could catalyze its price towards $1. Kaya yan po ang market adoption. Si XRP ay kasalukuyan po siyang yung kanyang gamit po ay nagsisilbi itong cross-border payment or transaction, lalong-lalo na sa mga financial institution. Kaya ayan, kung magkakaroon po talaga ito ng isang matinding adoption, lalong-lalo na yung mga malalaking institution ay gagamitin ito or i-adapt itong si XRP, yung kanyang cross-border payment, ay ito po ang magiging sanhi para or catalyze or magiging sanhip sa pagsabog ni XRP patungo sa presyong $1. Yan, dito naman po tayo sa regulatory environment.
Ayan, ang sabi po rito ay furthermore, the AI tool noted that regulatory position plays a pivotal role in the value of cryptocurrencies such as XRP. It mentioned that Ripple Labs' ongoing legal battle with the US SEC exemplifies the industry's regulatory challenges. Kaya yan. Dahil sa patuloy pa rin po yung nagaganap na legal battle sa pagitan po ng Ripple Labs at ang US SEC ay mukhang ito po talaga yung parang nag-challenge or nakaka-challenge dito kay XRP. Nagdudulot ng regulatory challenge. Kaya medyo nahihirapang umangat itong si XRP, at maliban po dyan ay syempre yung mga ibang mga malalaking financial institutions ay nagkakaroon sila ng pagdududa kung kung talaga bang mag-i-invest sila ng malaki rito, kasi ayan, nag-aalanganin po sila dahil sa patuloy na nagaganap na legal battle na ito. Consequently, ChatGPT believes the resolution of such a case can profoundly impact XRP's journey to $1. Besides, the asset nearly clocked $1 following the July 2023 victory judgment from the US court. Ayan. Kung naniniwala po si ChatGPT na kung pag matatapos na po itong legal battle sa pagitan ng XRP at ang US SEC, ay magagawa pong akyatin ni XRP ang presyong $1. Yan, sa katunayan ay halos napakalapit na pong ma-hit ni XRP ang presyong $1 noong July 2023 nung inilabas po ni Judge Analisa Torres yung summary court ruling ng US court na nagdideklara na si XRP ay isang non-security. Yan, yun nga lang, at napakalapit lamang po niya, tapos bumagsak din po kaagad. Overall, crypto market trends. Dito naman po tayo sa kanyang kabuuang crypto market trends. Additionally, ChatGPT stated that XRP's fate intertwines with the broader market sentiment. It envisions that during bullish market conditions, where overall sentiment is positive, XRP may experience a rise in value. Kaya yan. Kung pag ang buong crypto market trend ay nakakaranas po ng bull run or bull market na, ay pwedeng makisakay dito si XRP at makaranas ng matinding pag-angat sa kanyang presyo, at posibleng makahigit pa sa $1 yung kanyang aakyatin dito. At yan nga, mukhang yung paparating na magaganap na Bitcoin halving ngayong April ay mukhang ito po yung magdudulot ng overall or yung kabuuang crypto bull market. Technological developments. Also, the chatbot cited the technological advancement, especially updates to Ripple's proprietary technology can potentially enhance XRP's price. Kaya yan, binanggit po ni chatbot na ang isa pang factors dito or bagay ay ang development ng technology ni XRP or ni Ripple. Kaya yan, ito na po yung yan, kung patuloy lamang po na nag-i-improve ang technology ni Ripple, ay ito raw po yung posibleng magdulot sa paglago ng presyo ni XRP. Specifically, it argued that such developments can significantly influence the attractiveness and utility of XRP within the market. Kaya yan, kung nagkaroon daw po ng magandang technological development itong si Ripple, ay magiging attractive ang utility. Yan, magkakaroon po ng attractive at maging utility itong si XRP dito sa crypto market. At syempre, kung ganyan po talaga kaganda yung kanyang technological developments, ay marami pong mahihikayat ito ng mga investors. At kung pag nangyari yan, ay kung mas maraming investors, ay magkakaroon ito ng matinding demand, kaya tataas yung kanyang presyo. Kung mataas ang demand, tataas ang presyo, kasi magkukulang yung supply.
Yan, dito naman po tayo, investor sentiment. Moreover, ChatGPT argue that public perception and investor sentiment wield substantial influence over the price dynamics of XRP. It believes news cycles, media coverage, and prevailing market trends collectively shape investor behavior, thereby exerting an impact on the valuation of XRP. Ayan. Pag sinabi po na kasi nating sentiment ay behavior, ibig po sabihin yan ay behavior or yung emotion. May kaugnayan po yan. Kaya ibig sabihin kung pag investor sentiment ay ito po yung nararamdaman ng mga investor. Yan, yung kanilang emosyon. Kaya yan, nakaka-epekto daw po ito sa presyo or price dynamics ni XRP. Kaya kung pag magkakaroon daw po ng talagang magiging maganda yung sentiment ng mga investor dito kay XRP, ay isa po ito sa malaking bagay na magdudulot ng magandang impact sa valuation ni XRP. Ayan, competition. Siyempre, hindi lang naman po si XRP ang nag-iisang payment solution na yan, may utility or may feature na ginagamit bilang isang payment solution. Marami na rin pong nagsilabasan na ibang mga projects dyan. Yan, at sila po yung kakompetensya ni XRP. The 6th point, the AI tool reference was the emergence of alternative technologies or platforms providing comparable or superior solutions for cross-border payments. In particular, ChatGPT believes competition could present a challenge for XRP's market standing. Yan na nga. Hindi lang naman po si XRP ang nagsisilbing isang cross-border payment. Paano kaya kung pag biglang may lumabas na isang mas matinding alternative technology or platform na katapat ni XRP or mas matindi pa sa kanyang cross-border payment solution? Kaya ayan, magkakaroon po ito ng matinding kompetisyon. Kaya kung pag mananatili pong si XRP ang patuloy na nangunguna or pinangungunahan ang cross-border payment, ay ayan, siyempre kung pag yung nangunguna ay yan yung mas maraming gagamitan ng karamihan. Kaya kung pag mas maraming gumagamit dito ay siyempre ayan, dyan po lalago itong si XRP. Economic factors. Lastly, ChatGPT highlighted economic variables including inflation rates, currency fluctuations, and exchanges in international trade policies as indirect factors influencing XRP's value. Kaya yan, ito naman po yung panghuli na posibleng makaapekto po sa presyo ni XRP. Yan, yung inflation rate po na yan at saka yung fluctuations ng mga currencies. Yan, yung mga nagbabago po yung mga presyo ng mga currency sa iba't ibang bansa. At syempre, yung mga policies na rin, mga patakaran, mga international trade policies. Kasi binabago po yan. Ayan po, ayon po kay ChatGPT ay mga indirect factors daw po ito na posibleng makaapekto sa presyo ni XRP. Ultimately, the AI-powered chatbot emphasized the importance of caution in thorough research for market participants considering investments in token like XRP. With XRP currently trading at 0.5329, achieving the $1 mark would necessitate an 88% growth rate. Notably, XRP experienced similar percentage gains last July following its lawsuit victory. Kaya yan po yung kalagayan ngayon ni XRP. Siya po ay naglalaro sa presyong 0.5329. At kung pag magagawa po niyang akyatin ang price target dito na $1, ay magkakaroon po ito ng 80% na growth rate. Kaya yan. Yan pong muli yung mga pito. Yan, mga pitong mga factors na kailangan pong pumabor dito kay XRP para makamit niya ang price target na $1. Ang economic factors, competition, investor sentiment, technological developments, overall crypto market trends, regulatory environment, at market adoption. Kaya, ayan.
Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Maraming pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.